our beloved Boss Mike Cervera. Si Vice President Sara Duterte sa Ito na naman kung inyong lalaliman mga kababayan, laliman lang ng konti. Pag nilaliman nyo, inyong maunawaan na talagang etong si Sara walang pinagkaiba sa mga kanyang taga-suporta. Pasok ulitin ko lang. Sa mga bagong dating, sa mga bagong subscribers, sa mga nakapag-shares, maraming salamat po. Opo ito na. Pakinggan nyo. Pasok Ito yung sinasabi ko na walang pinagkaiba yan sa mga taga-suporta. Kasi hanggang dun lang yung kaya nilang unawain kung ano yung sinusuportahan nila. Pasok. Hindi naman sumipot si Vice President Sara Duterte sa sapina ng NBI tungkol sa banta niya kay Pangulong Bongbong Marcos. No-show na nga siya, meron pa siyang dalawang hiling. Nasa frontline na balitang yan, si Elaine Fulencio. Maaga pa lang, nag-aabang ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation kay Vice President Sara Duterte. Alaka, ang aga pa lang mga kababayan, inaabangan na siya. Inaabangan yung taong nagbanta sa buhay ng Pangulo, kay First Lady at kay Speaker. Para ipaliwanag sana ito kung saan niya nakuha yung alin, mga kababayan. Eto mga kababayan, hindi lang naman iimbestigahan dahil sinabi niya yan. Mga kababayan, hindi lang naman yan pinapunta, imbestigahan para lang doon sa pagbabanta niya. Gusto rin malaman mga kababayan ng mga kinauukulan kung sino ba yung taong nagbanta sa buhay mismo ni Sara. Pasok. Pinagpapaliwanag ng NBI si VP Sara matapos niyang pagbantaan sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Mag-aalas 8 ng umaga dumating ang abogado ni VP Sara pero wala ang bise. Takot pala. Sabi ko sa inyo si Sara, umuurong ang mani niyan. Matapang lang yan pag nasa balwarte niyan. Matapang lang yan mga kababayan, si Sara kapag nasa Davao yan. Kayang manapak ng sheriff. Bakit? Dahil sila ang namamahala sa Davao. Pero subukan ninyo mga kababayan. Eto, bakit dito sa NBI, DOJ? Sara, bakit takot ka? Akala ko ba kayo ang nasa katotohanan? Mga kababayan, di ba sabi nila, sinisigaw nila, kami ang nasa katotohanan. Bakit ngayon natatakot ka? Pag ikaw ang nasa katotohanan, ang turo ng lolo ko, dapat ipaglaban. Bakit ganit ngayon? Hindi makaharap yan. Hindi makaharap mga kababayan. Putik na yan. So ibig sabihin, itong mga ito, pag nasa posisyon lang matatapang. Pero pag ito, iba ito, hiwalay ito, hindi ito hawak ni Pangulo. Baka sabihin nyo na naman, saklaw na naman yung kapangyarihan nito. Kaya kailangan wag tayong dumalo. Anak ng pating. Mga kababayan, hindi totoo yan. Ang katotohanan, wag nang pagtakpan. Pinagtatakpan ng mga kalyado ni Sara ang totoong katwiran. Kalma. Kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Di ba mga kababayan? Bakit hindi dumalo? Sige tuloy. Nang hiniling ni VP Sara na i-reschedule ang pagharap niya sa NBI. Babangga kasi ito sa pagdinig ng Kamara tungkol sa confidential funds ng kanyang opisina. Ginawa pang dahilan yung hearing sa Kamara para pag-usapan yung kanyang confidential fund. Bakit mga kababayan? Para hindi daw makadalo sa NBI sa paanyaya. Ang nagbigay na nga at nagpaubaya ay yung Kongreso para si Sara unahin yung pagdalo sa NBI. Kaso nga mga kababayan,
nagkaroon na naman ng panibagong dahilan. Tandaan nyo yan. Napakasimple na lang mga DDS. S. Mga DDS, napakasimple lang. Huwag natin palalimin yung pangangatwiran dahil hindi nila kayang unawain yan. Alam nyo ba yung kasabihan uli? Para naman, mas maunawaan ng mga DDS na nandito. Alam nyo ba yung kasabihan? Na kapag ikaw daw ay maraming dahilan, may tinatago yan. Tama? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Di ba kasabihan yan? Pagka gusto may paraan. Pagka ayaw, maraming dahilan. Pero kapag maraming dahilan, may tinatago yan. Tuloy. Para makapunta siya sa NBI, nagparaya ang kamera at ipinagpaliban ng hearing ngayong araw. Pero hindi pa rin siya nagpakita sa NBI. Kita nyo, hindi pa rin nagpakita kahit na ginawan na ng paraan ng Kongreso, ng mga congressman, para nga naman mapagbigyan na si Sara, yung kanyang dahilan, hindi na idahilan ng Kongreso, abay, kinancel yung hearing para sa kanya. Antindi talaga ni Sara. Ha, mga kababayan? Antindi. Hindi pa rin dumalo. Meron uling katwiran. Merong uling katwiran, mga kababayan. Ano yun? Apparently, the Vice President ay late na niya nalaman na canceled ang kanyang appearance before diba? Late na daw nalaman. Yung alin? Yung paalam na cancel daw. Yung pagdinig sa hearing sa Kamara. Eto, mga kababayan, tuloy natin. House. Hindi na siya nakapunta dito. Sa sulat ng bise, sinabi niyang may mga kailangan siyang asikasuhin sa kanyang opisina na may kinalaman sa pagdinig tungkol sa confidential funds. Hiling niya, i-reschedule na lang ang investigasyon kaugnay sa umano'y grave threats at paglabag umano sa anti-terror law. Bukod yan yung kanyang katwiran kaya hindi dumalo sa NBI. Kaya yung kanyang abogado ang dumalo at nagpaliwanag ng kasinungalingan. Tuloy. May dalawang request pa si VP Sara. Yan ay ang malinaw na kopya ng reklamo at posibleng katanungan tungkol. Ulitin ko yung sinabi ko, mga kababayan. Nandito si Chris Ulo. Sa mga nagsasabi na magkamukha kami, totoo. Ito, yung mga nandito ng mga DDS. Sasabihin ko yung sinabi ko ulit, kung sinong nakakaunawa, siyang umunawa. Mga kababayan, kaya unawain nyo yung mga katangahan nila. Tuloy. Sa isa sa gawang investigasyon. Nag-aaralan namin. Under normal situation, hindi talaga dapat. Ang Department of Justice naman, rerespetuhin daw sakaling magdesisyon ng ombudsman na sila ang manguna sa investigasyon kay VP Sara. Wala pong problema. Ako po ay rumerespeto. Ganun lang po. That is their prerogative. We will respect them. Ganun. Correct! Oo! Piliin nila, pag nasa kanila yan, kung gusto nila, hindi. Prerogative nila yan. Ang paman, sa gitna ng lahat ng nangyayari, ang DOJ po will continue to stand up for justice, national security, and the rule of law. Ipinasabpina na rin ng NBI ang ibang kasama ni VP Sara sa online video conference kung saan siya nagbanta kay Pangulong Marcos. Hindi sila pinangalanan ng NBI pero haharap daw ang mga ito sa susunod na linggo. Yo! Sa December 11, ang panibagong schedule ng sabina ni VP Sara. At ayon sa NBI, sakaling no-show ulit siya, walang pasabi, nangangahulugan daw ito na wini-waive niya na or isinasantabi ang kanyang karapatan na mapakinggan. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio. Delikado. Oy, Sara, dumalo ka na. Kapag ka daw hindi ka dumalo, wave na lahat. Kung ano, yung mga pangangatwiran mo. Paano yan? So, ibig bang sabihin yan, makukulong ka na? Siyempre, hindi. Tutuloy na yan para isampa yung mga kaso sa'yo. Pagka isinampa, Miss Yo, yung mga kaso, Miss Au, nako, delikado.
Oh, 'di ba? Kaya etong mga kababayan. Kawawa naman ano. Kawawa talaga. Oh. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!